Kumusta kayong lahat? Ngayon ay may update na naman tayo. Dito pa rin tayo sa aking chamber na walang nozzle. So ang gagawin ko ngayon, ang experiment natin ngayon, tingnan natin kung gagana siya sa may curve, kung ano magiging performance siya kapag may curve. Nung una, ginamit na natin ito na walang curve, as in open lang siya. So ito yung update natin ngayon sa ating chamber na walang nozzle. Walang nozzle yan. So ang gagawin natin, ang update natin, titignan natin ang performance kapag meron siyang nakalagay na curve sa ibabaw para makita talaga natin kung ano ang performance nito. Okay, so wag na natin patagalin. Tignan natin ang mangyayari, kung ano magiging performance nito. Okay, so kare-repair ko lang neto. At luckily na tsambahan ko namang iayos. Okay, so sisindihan na natin ito. Nilagyan ko na ito ng langis. Meron ng kanya. Ngayon, ang lipilasyon ng langis niya, suwatin natin. Okay, so yan ang dami ng langis. Wala pa tong kwan. Mga 5mm lang ang lalim niyan. Okay, so itong chamber ko na to, design ko ito para sa 10mm ang kanyang lalim ng kanyang langis. So dahil magpapasindi pa lang tayo, so maski 5mm, okay na yon. Okay, mas mababa pa sa 5mm. Okay, so lalagyan na natin siya ng ating kindler. Hindi pa rin nakabukas ang ating kwan. Ating blower. Okay, so ang gagamitin ko pansindi rito, ano na lang, yung krudo pa rin para mas mabilis. Maliit lang kasi ang kaya nakakailang nag-ikot ako. Maliit lang kasi ang opening. Okay, so sisindihan muna natin siya. Palipasin lang ng mga ilang seconds, then okay na yun. Okay, so yan ang performance niya kapag maski wala pang blower, magsisindi na kagad yan. Kasi nilagyan natin ng konting crudo yan. So malamig pa ito, kaya ko hawakan. Ngayon lang tayo magte-testing nito yan, kaya panghawakan. Malamig na malamig pa yan. As in, kabubukas ko pa lang, kapapainit pa lang. Okay, so titignan natin ang performance niya ngayon kapag meron siyang curve. O lalagyan ko ng curve dito. May pinaplano ako sa dyan na permanenting curve. So for the meantime, temporary curve lang muna ang gagawin ko para prototype. Just in case na magagawa ko ng permanent curve, ganun ang kanya magiging style o ganun ang magiging sukat. Kasi nag-iba ang performance niyan kapag ang curve ay pagkaiba-iba ang sizes ng ating curve na ipapatong sa ating kwan. Okay, so nag-iiba ang performance ng ating kalan kapag depende sa curve natin nilalagay. Okay, so medyo mainit na ng konti. Pwede na siguro natin buksan ang ating blower. Okay, so binuksan ko na yung ating blower. Tignan natin ang performance. Okay, so yan ang performance niya kapag binubuksan natin ang ating blower. Okay, medyo nagkukuha na siya. Nagbo-blue flame. Okay, so kukunin ko lang yung curve para nakikita nyo kung anong itsura ng ating curve. Okay, for the meantime, ganitong curve lang muna ang ating, ito muna ang ating gagamitin sa kanya. Ito ay temporary lang. Pero pag nagawa ko at ito ay maganda, pag nagawa ko ng kanyang permanent curve niya, ganito na rin ang gagawin niya. Okay, so nagpapainit pa lang tayo dyan. Kaya aantayin pa natin na umangat yung apoy. Okay, so medyo antayin natin na umangat ng kaunti yung kanyang apoy para maiglagay natin yung curve. Okay, for the meantime, ang simula, huwag muna natin ipupul yung ating setting. Yan, nasa kalahati lang muna. Tapos yun ang kanyang performance. Nag-iinit pa yan. Iniinit pa niya yung ating use oil kasi malamig pa yung ating chamber, malamig pa rin yung ating use oil. So antayin natin na mag-init talaga siya.
Kasi parang hindi pa siya masyadong mainit. Nahawakan ko pa eh. Kasi makapal kasi itong tubo na ito. Ito ay schedule 10 mm ang kapal. Ito ng ating bakal na ito. Nahawakan ko pa, hindi pa siya mainit. Nagsisimula pa lang tayo magpainit. Okay, so yan ngayon ang kanyang performance. Ito ay chamber na walang nozzle. Ayan. No. Although na-try na natin yan noon na salangan ng walang curve. Ngayon, tetestingin naman natin kung meron ng curve. As of now, hindi pa gumagana yung pangibabaw na na mga butas. Ang gumagana pa lang sa kanya ay yung ilalim lang at saka yung pangalawang layer. Hindi pa nagbibisible yung pangibabaw na mga butas. So, parang naaninag ko na gumagana na yung medyo gumagana na yung pangibabaw na butas. Napapansin nyo ba? Yung mga maliliit na yon, medyo yung parting ibabaw medyo bumibigay na o nagpa-function na. So umaalimbo yung ating yung ating apoy, para siyang tornado. Ito ang tinatawag na vortex effect. Pagka nahanginan kasi yan, nagkakaroon ng dilaw. Okay, so ayan, nakikita ko na gumagana na ng kaunti ang ating pangibabaw na mga daanan ng hangin. Okay, so pwede na natin isalang yung ating carb. Tingnan natin ang performance nito. Okay, ilalagay ko na yung carb. Tingnan natin kung ano mangyayari pagka nilagay natin yung ating carb. Ayan, nakita nyo, bigla siyang nag-transform sa pagiging asul na asul. I-align lang natin ng kaunti. Ayan. So, nag-transform siya sa pagiging asul na asul yung ating apoy. Ayan, unti-unti nang umahon yung ating apoy sa ibabaw. So, kung mapapansin niyo, talagang malinis yung ating yung ating chamber. Ayan, lumalampas na sa ating chamber yung mga apoy. Unti-unti nang umaahon. Paikot din yung kanyang ang kanyang buga. Okay, so maganda rin pala ito kapag nalalagyan ng carb. Biglang nagiging blue flame ang ating although may konting orange kapag napapasukan ng hangin na galing sa labas. As of now, talagang full function yung kanyang first layer. Yun lang ang visible natin. Yan yung first layer na yan. Yung pangalawang layer, hindi ko nakikita, pati yung pangilalim na layer na mga butas. So pag may curve, ang talagang nagpa-function itong pangibabaw lang. So subukan natin tanggalin ulit natin yung curve. Ayan, nakikita nyo yung performance. Pagka ganyan, nakikita natin yung pangalawang layer na nagpa-function. Pati yung ilalim, visible din. Ngayon, pagka tinakpan natin yan, pag nilagyan natin ng curve. Okay, so yan ang nangyayari. Ang na-visualize na lang natin ngayon, ang visible na lang ay yung yung pangibabaw na parts. Talagang bigay na siya. Painit na painit na kasi yung ating yung ating kalan. Madali na itong gawa ng permanenteng curve. Simple mathematics lang yan. Madali lang naman magawa ng curve. Disuksok ang gagawin ko, hindi ganito. So yan, nag-aangatan na sa ibabaw ng ating sa ibabaw ng ating chamber. Okay, susubukan nating salangan niya ng tubig. Gagamitin na naman natin yung mahiwagang salangan ko. Tingnan natin kung ano magiging performance niya kapag nilagyan natin ng salang. Okay, so itong aking special na salangan. Napulot ko lang yan. May sentro natin para mas maganda tignan. Lagyan natin siya sa center. Stable naman yan. Hindi naman nagagalaw yan. Then, ilalagay natin yung ating kaserola. Ang aking mahiwagang kaserola.
tingnan natin ang performance ng kanyang apoy. Okay. Okay, so blue yung lumalabas sa kanya sa loob. Hindi lang masyado makita yun kasi maaraw. Magantay pa tayo ng ilang minutes. Tignan natin kung mapapalampas niya sa mga sapitan ng ating kaserola yung apoy niya. Kaya unti-unti nang lumalabas. Kasi lumalakas ang kanyang puwersa. I mean, nag-iinit na talaga siya. Hindi lang masyadong makita kasi baliwanag yung aking pwesto. Pero yan, nakikita nyo asul na asul yung lumalabas sa kanya. Ayan o. Bumabaybay na sa apitan ng ating kaserola. Lumalampas na sa apitan ng kaserola natin yung ating apoy. Maganda sana kapag gabi sana ito eh. Kaya lang hindi ako pwede magpagabi rito. Okay, so yan ang kanyang performance. Habang tumatagal, lalo lumalakas yan. Lumalampas na yan sa apitan ng ating kaserola. Medyo patagalin pa natin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang power. Meron na kagad vapor aquan formation sa ating tubig. Malakas makapagpainit ito. Kasi blue flame yan. Wala talagang maski orange. Kung masisipat natin yung apoy niya sa loob. Ayan, makikita nyo yun, no? Yung galing sa ating chamber, asul na asul talaga. Ayan, abot niya talaga yung buong apoy sa apitan ng ating kaserola. Okay lang yung pressure niya, hindi masyadong malakas. Ayan, asul-asul talaga siya. Okay, tatanggalin na natin yung ating kaserola ngayon. Kunti na lang tubig. Okay, so yun ang kanyang performance. Makikita nyo, umiikot yung ating apoy. Nung matanggal natin yung kaserola, nagkaroon ng orange kasi na-expose yung ating yung ating apoy sa hangin, yung sa labas sa portion. At saka hindi pa tayo nagdadagdag ng langis dyan. Okay, magdadagdag tayo ng konti. Kasi naibibigay niya yung kanyang full performance kapag nalalagyan na ng tamang level. Kasi ang kuwang ko sa kanya ay mga 10 mm. Okay, so dadagdagan ko ng konti. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Okay, so nung dinagdagan natin siya ng used oil, so ayan ang kanyang iinitin pa niya yung kanyang kuwan dyan, yung bago nating nilagay na langis. Kapag naikabit ko na yung tangke na ito, magiging stable na yung apoy niyan. Ibig sabihin, magiging constant na yung kanyang power. Kasi regulated na yung apoy, yung langis na ipipid natin, yung ilalagay natin. Nakita nyo, umiikot yung ating apoy dyan. Yan yung blue flame. So as of now, kalalagay pa lang natin ang ating langis. Yan, kaya ganyan pa lang yan. Iniinit pa niya yung ating nilagay na langis. Buong buo yung ating apoy dyan. Oh. Walang laman yan. Walang nozzle. Malinis yung ating chamber.
Okay, subukan nating hinaan yung ating ating setting. Hinaan ko, ilalagay ko sa 5. Tingnan natin ang performance nito kapag nakalagay siya sa 5. Okay, so yan ang performance siya kapag 5. Visible na visible lang yung first layer. So nakikita nyo kung paano umiikot yung ating langis. Yan. Umiikot yung langis natin sa loob. So naiiwasan yung carbon formation. Kapag mag-iinin na kayo, pwede na yung ganitong klase ng apoy. Hindi na naman siya namamatay. Walang kaingay-ingay. Suwabing-suwabe yung dating. Ayan o. Tatagalan natin para makita natin na talagang constant yung kanyang power sa ganyan. Hindi pala sa 5 ko nilagay. Nakalagay pala sa kuwan. Sa may number 3. Sa number 3 ko pala na ilagay. Okay, ilalagay ko sa pinakagitna talaga. Ayan, yung pinakagitna ilalagay natin sa 5. Ayan, pagka 5, ayan. Medyo may konting ingay. Naririnig natin yung pinakalagablab. Then ang visible, masyado matuli na yung mantika, ay yung use oil. Ikot na ng ikot. Then yung blue flame, talagang stable na. Kanina nailagay ko pala sa 3. Okay, tingnan natin. Nailagay natin sa 3, gawin natin sa ano? Yan, sa 2. Sa dulo ng 2. Ito ba yan? Tingnan natin. Yan, sa dulo ng 2. Dulo natin. Para may power naman ng konti. Okay, so yan. Maski sa number 2 ng ating ng ating setting, ayun nakikita nyo. Buo pa rin yung ating blue flame. Tingnan natin yung loob. Umiikot pa rin yung ating langis sa number 2 na setting. Buhay pa rin yung ating apoy. Ayan. Umiikot pa rin yung ating langis. May tornado effect pa rin. Merong vortex effect. Okay, so yan ang performance kapag merong curve. Malinis na malinis yung ating chamber dyan. Yan Okay, yung lalim nyan, tansya ko kasi dyan 10 mm ang lalim na gusto kong ilagay sa kanya. Nasa inyo naman yan. Para sa akin, 10 mm ang gusto kong ilagay na lalim. Kasi yun ang obserbasyon ko. Kapag nailagay ko na yung oil level regulator nyan, regulated na yung 10 mm na height nyan, kaya magiging constant na yung kanyang yung kanyang performance. Okay, so hindi naman nagbabago yung ating yung ating apoy. Yan. Medyo mas kitagalan pa natin yan. Para malaman kung talagang effective yan. Kung mamamatay ba ng number lang ang setting. Number dulo lang ng number 2. Buong-buo pa rin yung ating yung ating blue flame. At ayan, umiikot pa rin yung ating umiikot pa rin yung langis sa loob. Okay, so ito ay version 2 ng aking use oil stove na walang walang nozzle. Marami na rin akong nagawang mga merong nozzle, yung mga nandoon, no. Puro may nozzle lahat 'yun. Meron pa sa taas, meron pa banda ron, meron pa banda rito, meron pa ron. Ayan. Lahat yun may mga nozzle. Sa aking obserbasyon, lahat naman maganda. Depende yan sa nagamit. Ang advantage lang ng ganitong klase ng mga kalan, hindi mahirap linisin. Kasi blanco sa loob, walang malawak. Ibig sabihin, madali siyang linisin. Kaunti lang ang maintenance dito. Susundutin lang natin yung dating mga butas just in case na magbara. Pero napaka-imposible namang magbara yung mga butas na yun. Hindi naman siya nasasayaran ng
Hindi naman siya nasasayaran ng use oil. Konting-konting carbon lang naman yun. Steel brass lang, ayos na yun. Hindi tulad ng may mga nozzle, nabubuo yung mga carbon sa gilid ng mga nozzle natin. Parang mas malaki ang maintenance kapag merong nozzle yung ating chamber. Pero okay din naman yung may nozzle. Hindi ko naman sinasabing pangit. Depende nga sa atin yan. Ang ano lang, nagawa ko lang itong ganitong klase ng mga kalan na pwede pala yung ganito. Medyo mahirap kasi hanapin yung kulay blue sa ganitong klase mga kalan na ito. Talagang trial and error tayo rito. Yan, kahit na ang setting natin napakahina, dulo ng number 2, ayun, grabe yung ikot ng langis natin. Ayan lang yung setting niya, nasa dulo ng number 2. Kanina pa ako daldal dito, hindi nagbabago yung performance ng ating apoy. Talagang ibig sabihin na constant na yung, stagnant na yung kanyang kanyang power kapag ganyan. Sa palagay ko naman, pag nag-inin, okay na yan. Okay, so lalakasan natin to. Ibigay na natin yung full performance nito. So, adjust tayo ng konti. Yan ang kanyang full performance. Yun lang is masyado ng nagrarambulan na sa loob. Yun, may ikot, may sumisirit. Okay, so dandahan na yung aangat kasi nagsimula tayo sa pinakamababang setting ng ating blower. Mamaya lalabas na yung mga apoy dyan sa kanyang chamber. Nakaka-miss itong itong kalan na ito. At least nagawa natin. Okay, so yan ang performance niya kapag yan ang carb. Ayan, unti-unti nang naahon sa ating chamber yung apoy. Ayan, visible na, maahon na. Habang tumatagal, tataas pa ng tataas yan. Kasi mayroong vortex effect yan. May parang tornado. Ayan, napapansin nyo, lumalakas na ang puwersa niya. Maahon na. Yan, lumalakas na talaga siya. Maahon na ang kanyang mga blue flame. Mataas na, hindi lang masyado makita eh. Ayan o. Siguro mga 6 inches na yung tinataas niya mula sa ating chamber. Pero tataas pa ng tataas yan habang tumatagal. Kasi nga galing tayo sa mababang setting. Ayan o. Pagka humahangin, nalalagyan ng orange sa loob. Kung nakikita niyo yung apoy natin, lahat yan nakatabingi. Kasi nga, vortex effect ang gusto ko sa kanya. Yung ating version 1, pa horizontal lang ang buganon. Etong version 2, lahat patagilid ang palo ng ating apoy. Yung version 3 ko, yung ilalim lang yung nakatabingi, lahat nakapataas ang ang butas. So ayan na, no? Nagkakalabasan na sa ibabaw. Okay, maganda rin pala siya pagka nalalagyan ng carb. Marami pa tayong susubok dito. Iisa-isahin natin yan para maganda yung performance.
Kayo na magsabi kung maganda o pangit yung aking kalan. Bahala na kayong dumiskarte. Pagka nahanginan, nagkakaroon ng yellow flame. Pero yung parting ibabaw lang. May lumalabas na sa mga gilid eh. Kasi habang tumatagal, lalong lumalakas yan. Yan, napansin nyo yung kaibahan kanina. Unti-unti nang umaahon yan. Pataas na ng pataas yung apoy niyan. Mas lalo na kapag walang singaw yan. Ibig sabihin, pag nagawang ko yan ng pinaka-fix niya na curve, mas maganda yung kalalabasan niyan. Gagawin kong heavy duty ang kanyang curve na para sa kanya. So yan ang performance ng aking used oil stove version 2. Nirepair ko at yan ang naging performance niya. Yung aking version 1 at saka version 2, version 3, nahirapan akong magpa-blue flame niyan kapag walang curve. Ito, natry natin ito. Kaya niya mag-blue flame maski walang curve yan, maski wala nakasalpak. At ito ang pinakamalaki. Pinakamalaki sa aking version. Ang version 3, mas maikli ng kaunti rito yun. Ayun ang version 3, nandun sa sulok. Papahinga. Itong version 2, medyo malaki ito. Ayan, nagtaasa na talaga yung apoy. Kaya niyang pataasin yung apoy habang tumatagal. Okay, susukatin natin uli yung level ng langis. Tingnan natin kung gaano karami yung natira. Okay, visible ba? Okay, ayan. Pinunas ko lang kasi. Okay, so yun yung basa na yun. Yun ang dami ng langis. Okay, mga kulang-kulang 10 millimeters. Okay, so pagka humahangin talaga, yan, nagkakaroon ng yellow flame. Pero yung loob, okay na yan. Kasi nga, tumaas na yung apoy natin. Na-expose na sa labas. Kaya, ayan. Pero pag sinalangan natin yan, malakas sa pwersa niyan. Maglalagyan natin ng salang. Ayan. Ayan, naglalampasan na. Bumabaybay na sa ating kaserola yung apoy. Oh. Masyado lang maliwanag yung lugar ko eh. Ayan, talagang palakas na ng palakas ang puwersa niyan. Hindi na natin mapipigilan yan. Talagang bugang-buga siya. Masyado makita eh. Pero ayan, bumabaybay na sa ating kaserola. Lampasan na nga, hindi lang masyado maninag. Pero kitang-kita ko na rito sa pwesto ko na lampasan sa ating kaserola yung kuwan. Yung apoy sa pitan ng kaserola. Ayan, lakas ang vapor. Lakas ang vapor formation. Okay, so tatanggalin ko ulit yung ating kaserola. Okay, pagka may nakasalang, talagang blue flame na yung kanyang output. Okay, so babalik ta rin ko na yung camera. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. At nakita nyo na ang performance ng aking bagong gawang kalan. Ayan, nalakas ang buka. Masyado na mataas. So ito ay chamber na walang nozzle. So yan ang kanyang performance. Pagka nilalagay ng carb, yan ang kanyang performance. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may nagustuhan nyo ang aking bagong kalan na ito. So maraming salamat sa bagong subscribers. Until then.